you mentioned yung lack of credibility on the part of the institution that should have been investigating this to begin with, which was the Office of the Ombudsman. Ngayon, politically, the president had to show something concrete. Yeah. Given the demand of the people. Talagang galit na galit yung mga kababayan natin. Ikaw, ako, lahat tayo galit dito, no? So he needed to show results and he needed to show that his administration was doing something. Kasi ang lakas ng kanyang mga binitawan na salita, ang tanong, teka, ano yung resulta? So he created the ICI. Pero yun nga, malamya, kulang sa pangil. Ang tanong dito, no? Maganda yung timeline na binigay ni Ombudsman Remulla kasi if masusunod nila yung November 25, the big rally will be on November 30. So, nakasalalay yung level ng pagpupuyos ng mga magrarally nating lahat doon sa mga makakasuhan sa Sandigan Bayan sa November 25. Pero I would hazard to guess that by that time, ang talagang tutok pa rin nila yung mga tinatawag nila low-hanging fruits, diba? Itong mga ghost projects, because I suppose prosecuting those would be less complicated dahil talagang wala silang nakitang proyekto. Pero ako gusto ko makita rito talaga yung mga big yung mga big perpetrators. Big fish. Tama. Big fish talaga. Kasi pag wala kang nakitang politiko rito na nakulong, nakasuhan ng plunder at walang piyansa, may tama to kay BBM. Diba? Wala ka pala eh. Hindi mo pala kaya magpakulong eh. Diba? Pero politically, he has to consider that. Ako, I agree 100%. In fact, yun nga yung isa sa tingin kong napakalaking naging shortcoming ng ICI. Binuo sila, well yes, totoo, meron naman talagang totoong investigative function. Pero a large part nung dapat na pinunuan ng ICI was rebuilding yung trust ng publiko na may mga government institutions na kumikilos, nakatutok dito, at maaasahan natin to actually deliver results. Matuturo yung mga taong talagang may kasalanan, makakasuhan yung mga taong nakitang naging mandarambong talaga ng bilyong-bilyong piso ng pera ng taong bayan. Yun yung a large part of it was really political rather than legal. Pero ang nangyari, ICI focused more on yung legalities of yung kanyang trabaho. Kaya nga, yung stubborn refusal na ayaw magkaroon ng live stream, ayaw i-publicize yung mga hearings. Ano yun weird na mga galing sa akin dahil abogado ako. Pero utak-abogado yun diba? Naka-focus ka dun sa disown ka ng mga kasama mo. Paano yung kung sakaling may mga ma-reveal na mga dyan, na mga pangalan, di trial by publicity yan, di ba? Parang ganon. Paano kung may mga sensitibong information na hindi mo na dapat maipaalam sa publiko? Yun yung concern. Pero nakakalimutan na isang malaking trabaho dapat ng ICI, at tama ka, at kaya binuo ng presidente yan, para yung galit hindi lang basta pumutok Diba? Parang ma-reassure yung mga tao na meron kaming ginagawa. At ito yun. Iniimbestigan namin yan, etc. Yun yung punto. Pero dahil nga, nakalipas na yung panahon na yun Diba? At umabot na tayo na meron tayong bagong ombudsman who seems more active dito, hindi ko alam kung ano pa nga yung value ng ICI. Pero tama ka doon sa sinasabi mo Kung before November 25, ang mga sasalang lang dyan mga medyo small time. Yung mga hindi naman masyadong kilalang mga naging sikat na lang ngayon. Pero before 3 months ago, malay pa natin kung sino sila Henry Alcantara at sila Bernardo, di ba? O sila Cabral. Hindi naman natin kilala yung mga yan ako, ang tingin ko, hinihintay ng maraming tao ay ang makasuhan. Tama ka, exactly. Yung mga politiko, yung mga senador, yung mga kongresista na mukhang ginamit yung kanilang posisyon para gatasan itong mga proyektong ito. And definitely, kung hindi masasama yung kahit ilang pangalan doon, tingin ko yung disappointment at yung frustration ng madaming tao na would be built up over the last few months, hindi mapipigil. Yun nga. Tsaka, I mean, politically, isa rin sa mga challenges dito na BBM, how to handle the propaganda for example, from the DDS, no? As an example, wala kang pinakitang concrete result, wala kang pinakitang malalaking isda dito, sasabihin wala ka pala Ito, nakikita ko na ibang comments dito. Weak leader ka pala
At the same time, pag nagmukha namang selective yung prosecution, ibig sabihin, mga kaalyado ni Duterte yung pinagkakasuhan, sasabihin, political lang pala ito. So, yan, kailangan i-manage na yan, di ba? Of course, sasabihin nila dyan, we will go where the evidence leads us. Pero ang problema, politically, you also have to manage this. You have to show that you will have a strong case against these personalities, whatever their political colors might be. Di ba? Kasi example, yung kay Bongo, maraming defender siya, di ba? Pero yung accusation sa kanya, hindi yun dito. Di ba? Tama. Pero magaling din yung narrative ng mga supporter niya. Hindi, pinag-iinitan mo ito, di ba? Tapos yung, I think, yung last public statement before ni Senator Bongo, tutukan po natin, pinaparaphrase ko na, no? I-prosecute po natin yung mga talaga may kasalanan. So, ibig sabihin, wala ka lang talaga. Di ba? Parang napaka-blanket naman nun, di ba? So, yan, kailangan i-manage yung administration kasi magmumukha doon political di ba? Expected naman na lahat ng masasangkot dito ang magiging depensa nila. Hindi ako ang totoo. Dapat yung iba. Yun naman yan. Turuan yan. Pasahan ng responsibilidad. Pero exactly. Kailangan para ma-maintain yung credibility ng mga official processes. Ngayon, kung ombudsman ngayon dahil mukhang doon na nag-zero in, balance dapat. Diba? Kung kabilang kang kakasuhan na Bongo, kailangan ipakita mo rin na willing kang kasuhan yung mga ibang mga alyado nyo. Yun naman yung point doon. Kung ang mga lalabas sa mga pangalan lang ng politiko, yung mga obvious na karibal nyo sa politika, ang dating naman doon masyadong halatang naman yata ang ginagamit lang ito para tirahin yung mga kalaban. Diba? Habang pinoprotektahan yung mga kakampi. So, tama. There has to be hindi ko alam paano ipuput isang parang kumbaga balanced diet ng mga pangalang isasama. Diba? Obviously, ang pinakalohanging fruit dyan, yung mga executive officials, yung mga USEC, yung mga district engineer, ganyan, yung mga ibang mga contractor. Pero, ang medyo masalimuot na usapan dyan at kailangang ma-handle ng mas maayos, sino yung mga politikong una mong isasalang? Yun yung point. And, ako, the initial list ng mga pangalang ilalabas to a large extent will determine yung magiging tono at yung magiging reaction at kung paano mai-spin yung usapang yon. So, I'm sure aware naman sila doon. So, tingnan natin ano mangyayari. Curious ako dyan kasi attend ako November 30 rally. Kukover ko yun. So, mag-iiba yung complexion nun depende sa magiging resulta ng November 25, hindi ba?